Mapagpalang araw po, ano? Pakinggan po natin ang isa sa mga batikang abogado ito eh. No? Marami tayong Ako gusto ko nanonood ng mga ganito. Ang ngangad ko dito, yung galing nila. Yung pagpapaliwanag sa batas. Ano po? Walang pinapanigan ng batas. Pero yung mga nagdadala ng fake news, binabaluktot ang batas. Halimbawa, nakalagay naman, impeachable official, pwede mong buksan ang mga bank record. Nakalagay yun eh, exempted dyan. Walang money laundering law o whatever na secrecy law na sinasabi mo. Hindi, pagka impeachment, pwede mong buksan ang bangko ng impeachable official. Eh, kung sinabi mong bawal, ay sino ka para magsabi ng ganyan? Eh, nakalagay yan eh. Section ano yan, number 3 yata. ng secrecy law. Okay, pakinggan natin si Atty. Kapunan, ano? Matandang abogado dito, pero bumibira pa hanggang ngayon. Okay. Para matuto tayo, kung gusto ko yan, matututo tayo sa batas. Kasama na po natin senior reporter ng Kapunan and Castillo Law Office. Live on studio si Attorney Lorna Kapunan. Attorney, good morning po. Maraming salamat. Batikang abogada ito at talagang eksperto. Nasa 145 years lang naman ang kanyang experience. Grabe! Good morning, ma'am. Good morning, Ma'am Doris and Sir Christian. Yung 145 years, parang salin yan. Bloated daw, bloated. Yung figures na yan. Kaya nasa box daw, ma'am, hindi natin pwedeng Sealed buksan. yung box. So yun, andar na tayo agad. Gusto lang namin malaman, ma'am, ang ano yung assessment mo. Kasi nagbutuhan na eh. Di ba? So, tama ba ang tinatahak na landas? Meron na ba tayong aasahan matapos itong butuhan nila? Alam mo, forthwith na yan. Pero hihintayin natin, no? Baka yung mga nanonood, akala nila ang susunod ang Senate trial na. Oo nga. Hindi po, dadaan po to ng plenary. Okay. Sa plenary, kailangan ng 1/3 vote. No? Mhm. Yung 1/3 based on the total number of congressmen, mga 106. Okay. So, yun ang target. Mhm. Maalala natin last year, ito yung mode na ginamit nila. Hindi dumaan ng Justice Committee by direct vote ng more than 1/3, no? 200 plus. Diniretso na nila sa Senado. Kaya ngayon, may Justice Committee, katakot-takot na due process, wala nang masasabi. Wala nang tatanungin o dadalhin pa sa Supreme Court. Although pending pa sa Supreme Court, yung 3 petition, ano? Oo. Pero yung sinasabi po ninyo na, umpisahan muna natin doon sa pag-usad. Pag-iisipan na, ay magbobotohan din daw kung sino ang magko-comprise ng mga abogado, prosecutors, pag-akyat na po ng Senado. Kayo po ba ay bukas sa posibilidad na kayo ay magiging prosecutor? Meron tinatawag ko na public prosecutor. Ito yung mga congressmen. Ano? Okay. Because sa korte, parang fiscal yan na nagpapatunay ng kaso. Oo. Hindi na probable cause to. Conviction na to. Correct. Kanya napakabigat ng function ng isang public prosecutor. Kanya kailangan ng mga private prosecutors na may courtroom experience. Kasi iba ang litigation po, no? Pwedeng magaling ka na congressman, pero pag wala kang courtroom experience, mahirap po. Kasi sabi sa Senate Rules on Impeachment, the rules of court have supplementary effect. Ibig sabihin, yung mga ginagawa ng judges, gagawin rin po ng mga senators as impeachment judges. And gaano kalaki po yung maitutulong ng karagdagang pwersa ng mga private prosecutors dito po sa hanay ng mga kongresistang mag-a-act as public prosecutors? Nakakatulong ang private prosecutors, no? Because lalong-lalo na yung may courtroom experience. Kagaya ko, 145 years. Pinanindigan na ni attorney. Oo. Panindigan ko rin na birthday ko, although hindi ko birthday. Ang dami po nag-greet ng happy birthday. Hindi ko po birthday today. Birthday ko po April Fool's Day. Belated na pala. But anyway, thank you for your greeting. Your gifts will still be accepted.
Pero on what extent po yung bukod po doon sa courtroom experience ng mga private prosecutors na dadagdag po doon sa hari ng public prosecutors, paano sila makakatulong doon sa pag-push po kapag nasa Senate impeachment court na yung mismong impeachment case? Because the private prosecutors are lawyers, no, whether practicing in court or not, no. At parang Biblia namin ang Constitution niya yan. Parang everyday namin telenovela yung rules of court na yan, yung revised penal code na yan, yung mga rules concerning graft and corruption, no, at saka, so makakatulong po ang mga private prosecutors, no. Apo. Especially, ang mga congressman, nasa halls ng Congress, no. Mga private prosecutors, lalong-lalo na kami sa legal circles, pinag-uusapan po namin yung mga issues na yan, ano ang possible evidence for conviction, ano ang possible defense ng VP Sara Duterte camp, no? So, wala na nga hindi na nanonood dati nanonood ako ng Korean telenovela, ngayon kayo na lang pinapanood ko, at saka mga commentary. So, the private, working hand in hand. Kasi isa lang naman objective dyan is to follow the evidence and to arrive at the truth. So if you're asked to join the team, bukas ka naman dun sa posibilidad na yon. Alam niyo naman ako, super kaladgarin. Pwede naman po. Para sa bayan. Oo. Pero sa ngayon, sa nakikita niyo yung usad ng kaso ng preliminary, ang sabi ng Hindi pa trial, hindi pa preliminary pa lang. trial. Kasi alam ko, ang Lorna Kapunan, kukuha yan ng kaso, partner, nang hindi siya sigurado na mananalo siya. So ngayon, nakikita mo, ilang porsyento sa palagay mo na magkakaroon ng conviction? I've said it before and I'll say it again. 100%. Naks naman. 100%. Mayabang kasi kami. Sabi nga nilang ang Lorna Kapunan mayabang. Hindi po totoo yun. Sige, 99.9%. Okay. And what makes you say that, attorney? Ano ang so far lumabas doon sa mga deliberations ng House na para po sa inyo, it is already strong evidences na kung mag-push sa Senate impeachment court, malaki ang chance ng makalusot? Public records. Okay. Public records don't lie. Figures don't lie. Pwede natin i-discount yung mga biased. Sabihin natin, sabi nila si Madriaga, biased yan, binayaran yan, o tinakot yan, kinoerce yan. Pero figures don't lie. These are, at saka, number one, pag government records yan, ang burden to show na it's falsified or spliced, kagaya ng mga video, sabi ng isang congressman, ini-splice nyo yan Pakita natin lahat, no? There is a presumption of regularity. Okay. So, mabigat yung presumption of regularity kasi the burden is on the defense to prove that these figures are not accurate. So, that's why based on the evidence, no? Based on the evidence, siguro hindi conservative yung estimate ko. I think it's a very realistic estimate on chances of a conviction if we follow the money trail, if we follow the figures. Pero sa ngayon po, ano yung nakikita ninyo na article of impeachment, tama ba ako, na sa palagay ninyo ay talaga makakapagdiin for conviction? Sa sinasabi nila yung confidential funds, no? Pero sa confidential funds, meron silang mga defense dyan, no? Baka magpakita sa Senate hearing ng isang Mary Grace Piatos, no? Pero sabihin ko lang, sa isang event, itong last Saturday, na-meet ko si Mary Grace Piatos talaga. Mary Grace talaga, no? Mary Grace. I met Mary Grace in a church activity, foundation po ng Sandigan Foundation, which is an auxiliary to Manila churches. No? Tinanong ko siya kung alam niya na ginagamit yung sabi niya, hindi daw siya si Mary Grace Piatos. But, it's always possible to produce perjured witnesses na I am this, I am that. No? At saka kasi yung NBI experts nag-identify ng signatures, no? Correct. Pag expert ng produce mo, kagaya namin sa litigation, pag may expert yung prosecution, magdadala rin ng expert ang defense. Okay, So, kanya-kanyang expert yan. No? So, yung confidential funds, although strong, may lusot yan. At saka yung
testimony Madriaga yun, yung 4 na duffel bags. No? May deniability yan. Ang walang deniability, itong AMLAC. Yung report ng AMLA. Oo. Sa bank Because transactions po. sa inflow, tsaka outflow ng funds, Oo nga. arithmetic lang yan eh. How can they say that AMLA, through the years, 19, 20 years yan, no? Na finalsify ng AMLA for 20 years, yung figures na pumapasok sa account, tsaka lumalabas sa account, at tsaka yung balanse. Mahirap yun. So, malakas yung issue ng AMLA. So, yung issue ng AMLA, public funds yan, or private funds, or unexplained wealth yan. Malakas yan. Ang sunod na malakas yung threats Okay. Na diniscuss kahapon. na diniscuss kahapon. At plinayback kahapon. At plinayback kahapon. Although sinabi na bago plinayback yan, ito po ay evidence na hindi galing sa House. Okay. Evidence na galing mismo sa NBI, no? At bago nila in-identify yung mga videos, sa tanong ng isang congressman, na-authenticate ba ito? Anong ibig sabihin ng authentication? Authentication is a process where bini-verify yung flow of yung custody, saan galing tong video, saan tinago to, nung tinago to, meron bang access sa mga private persons na splice siya, etc. So, yung chain of custody ng evidence, na-authenticate at na-verify nila. So, napakalakas ng ground na yan. Dadagdag ko lang. Kitang-kita naman yung galit. Yung galit ng isang vice president, hindi lang yun yung mga kapatid niya. Na talagang kasi sasabihin nila conditional threat. Mga kasama po, wala pong conditional threat. A threat is a threat. Kagaya ng pregnant, you cannot be half pregnant, no? Di ba? Oo. A threat is a threat. Sabi nga ni Congresswoman Degamo, yung asawa ng na-assassin, na then governor, no? Hindi nga sineryoso ng asawa niya. And the sad thing yesterday is, na-touch ako yesterday kasi birthday ng asawa niya. Ni dating Governor Roel Digamo. Oo, dating governor. Birthday ng asawa niya. And she said, my husband did not take it seriously and look at where he is now. Oh my. So walang level kapag ikaw ay nagbanta, it's as it is. Yun na yun. Yun na yun. Oo. The threat by itself, no? Worse than that, the hiring of an assassin by itself, no? Okay. So ngayon may nagfo-float na assassin dito. Hindi mo alam kung kailan mag-i-strike yung assassin na yan. Yun na nga. Tapos binabaliktad nila na ang threat is life daw ng vice president. Yun ang mga trolls. Kasi kasabay ng monitor natin sa Senate hearing, sumasabay ang mga trolls. Binabaliktad yung narrative. Binabaliktad yung narrative. Kanya daw bumoto, mga congressman dyan, 53 votes. No? Unanimous. Kasi daw, hindi sila bibigyan ng PDAF, hindi daw sila bibigyan ng budget, yung mga distrito nila, no? Trolls. Tapos sabi nila, ang may threat talaga, Vice President. Teka, hindi ba alam natin 2,000 ang security guards niya, nabawasan nga ng konti, pero ganun pa rin. No? Compared to the first family, compared to the speaker, parang hindi ka panipaniwala yung sinasabi ng trolls. Pero ma'am, kung sabihin ang depensa nila is exaggeration ko lang naman yan. Joke nga lang daw eh. Hindi, she said no joke eh. Pero kung sabihin, ang palusot nila, hindi, rhetoric lang yan. Nag-exage lang ako. Comical. Oo. Vice President of the Philippines, you have right, you're a public official. You're a public official. You're the high in a public office, Vice President ka. Alam mo na as Vice President, you cannot make jokes or you cannot be rhetorical. Kasi this goes into your fitness. Okay. Kasi lumalabas, kasama rin dyan sa DDS troll campaign na mamamatay. O namatay na nga si BBM eh. Hindi ba? Ilang beses na siya Sa kwento namatay. nila. At saka nag-a-absent daw sa mga important events, no? At gumagamit pa ng AI. So they go into the physical fitness. No?
dapat tignan natin yung psychiatric evaluation sa public siya. To make smart like that is, nasabi ko na noon, lutang. Kung hindi lang lutang, hindi nararapat sa position niya. Tinanong ang NBI yesterday ng isang congressman Sige po, doctor. hanggang dito na lamang, meron akong tawag Hindi eh. ba minarapat ng NBI na mag-conduct ng psychiatric, iba yung psychological